Dante, paanong magiging hamon ng pagtakbo ni Kibuloy? Magandang gabi, Monica. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, kapag nahalal kasi, Monica, si Kibuloy bilang isang senador ay magkakaroon na anya ito ng proteksyon bilang isang mambabatas. Itinuturing ng Department of Justice o DOJ na pangungutya sa electoral process o demokrasya sa bansa ang paghahain ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy ng kandidatura bilang senador. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal sa Pilipinas. Dagdag pa ni Asek Clavano, hamon na rin ito ngayon sa United States government na hilingin ang agarang extradition para mailipat sa Amerika si Kibuloy. Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy for Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at sakaling mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. Sa panig naman ng pamahalaan ng Pilipinas ay gagawa na din ang hakbang kaugnay sa posibleng extradition. Naniniwala ang DOJ dapat mananagot si Kibuloy sa mga krimen laban sa kanya. Hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect, no, na ganyan talaga ang ginagawa niya. So if anything, it just expedited the extradition. Monica, noong huling araw nga ng COC filing ay kumandidato si Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagkasenador. Pangunahin umanong layon nito ay maproteksyonan ang karapatan sa relihiyon. Samantala, sinabi pa ni Clavano dahil umamin na ang isa sa kapwa-akusado ni Kibuloy sa Amerika na si Marisa Duenas hinggil sa conspiracy o pakikipagsabuatan partikular sa pag-aasikaso ng pekeng kasal, maaari na niya itong magagamit ng mga piskal na may hawak ngayon sa kaso ni Kibuloy dito sa bansa. Umamin si Duenas para mapababa ang kanyang sentensya. Paliwanag ni Clavano, patunay ito na maaaring may nangyari din talagang sabuatan sa paggawa ng krimen dito sa bansa tulad ng mga nakahain ngayon laban sa religious leader gaya ng qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Then it lends credibility to the theory of our prosecutors that indeed a crime was committed in conspiracy, no, with the rest of those co-accused. Kaya this is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence. Monica, nilinaw din naman ng DOJ na sa ngayon ay wala pa namang natanggap ang pamahalaan ng Pilipinas na extradition request mula sa Amerika laban kay Kibuloy. At kung sakasakali mang magkakaroon na ng formal na hiling, nauna nang sinabi ng DOJ na pag-aaralan pa naman yan ng pamahalaan dahil yan ay bahagi ng foreign policy ng ating presidente. At hiningan din natin, Monica, ng reaksyon dito ang mga abogado ni Kibuloy kaugnay ngayon dito sa mga pahayag ng DOJ, subalit wala pa silang tugon sa ating mga tanong hinggil dito sa isyong ito. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento.